Tayo po yung manalangin. Mapadakilang Diyos, ang banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Gabay at patnubay mo sa amin, mahal na Panginoon, sa pagtitiwala mo, mahal na Panginoon, sa amin magdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat sa biyayang ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsan. Kung sumuman ako ng sumpungan, sa bawat kainan, hayag at lihim kong kasalanan, patawarin mo ako, Diyos. Naway magsilbing pagpapahala ang iyong salita na mapapakinggan namin. Pagpalain mo kami at bigyang kalakasan. Sumaamin ka, O Diyos. Ikaw mangusap sa amin, O Diyos. Give me an anointing spirit to God. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness. I believe in those kasod in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Unang-una ako nagbibigay na mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, doble paggalang at respeto sa ating beloved, honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the entire prophet of living God. Amen. Praise God. Hindi natin malilimutan mga ganito ang turo at aral na iniwan sa atin ating beloved assistant, Pastor Lindsay Almeda. Maging sa kanilang mga anak, great-grandson, sa kanilang mga apo, amen, at sa ating mga beloved minister, amen, at sa ating beloved co-worker, co-preachers, kamanggagawa sa Diyos, sa ating mga instrumentalists, diyan sa control, sa ating mga kapatirian, sa ating mga choir, finance, amen, sa adult choir, youth choir, at maging sa aking pamilya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Amen. Praise God. Tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, sapagkat napakabuti ng mahal na Panginoon sa atin. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ayaw niya na ang tao na makasalanan ay mamatay na lamang na walang kabuluhan. Walang akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya bawat tao, mga minamahal, kailangan ng kaligtasan. Even though tayo may kaligtasan na mga minamahal, kailangan natin na ipagtrabaho ito. Amen? Kinakailangan sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga minamahal, dala natin ang kaligtasan natin na hindi natin pinapabayaan. Praise God. Ating basahin, mga minamahal. Isaiah, Kapitulo 1, versikulo 16. Versikulo 16 muna. Isang versikulo lang muna. Sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 1, talatang 16. Maghugas kayo, maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harapan ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Amen. Maghugas kayo, maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Meaning, mga minamahal, nakikita ng ating mahal na Panginoon ang ating ginagawa araw at gabi. Amen? Siya lang nakakalamat ikaw kung ikaw ay nagkukulang o nagkakasala. Kaya palad tayo sapagat sinasabihan tayo ng Diyos na alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mata. Amen? Walang naitatago sa Diyos. Amen? Sa 18, 19 po. Sa dati po kapitulo, dito mo sa talatang 18 at 19, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gay ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen. Palayan ng ating nagilang Diyos ang kanyang salita. Tingnan niyo, mga minamahal, yung panawagan ng Diyos
Sa 19, kung kayo mga kusa at mga basunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupa. Tingnan nyo yung panawagan ng Diyos. Alam na ng Diyos eh. Bagamat tayo mga minamahal bilang mananampalataya, inaakala natin na lagi tayo nakakapanalangin, nakakapagsisi. Maganda yun. Amen? Ang pinakamalaga mga minamahal, yung paglapit natin sa mahal na Panginoon na nakakapagsisi, nakakapanalangin, at higit sa lahat, hindi na natin binabalikan ng kasalanan. Amen? Amen? Kaya ano sabi niya sa 19? Kung kayo'y magkusa, bakit sinasabi magkusa? Kusang loob na gawin. Kusang loob na magpakumbaba sa Diyos. Huwag mo na papagmatigasin ng iyong puso. Gawin mo na yung nais ng Diyos. Ibig sabihin, magpakumbaba ka. Amen? At mga masunurin, kayo'y magsisikain ng bunga ng lupain. Pangako ng Diyos. Maraming manampalataya, mga minamahal. Alam niyo kung bakit tamad manalangin magsisi? Dahil ng pride. Yung pride, delikado. Amen? Lalo yung mga taong walang kaligtasan pa. Mas matataas yung pride. Pero kailangan ng Diyos magbalik loob ang tao sa Kanya. Amen? 17, balik tayo sa 17. Sa talata pong 17, mga tuto kayo magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang mga napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Amen. Mga tuto daw tayo, mga minamahal, na gumawa ng mabuti sa kapwa, higit sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nga tinatawag yung magkusa, yung kusang loob na gawin mo yung kalooban ng Diyos, kusang loob na magbalik loob ka sa Diyos, kailangan. Kasi hindi tayo makakatago sa Diyos. Amen? Amen? Kaya dapat, mga minamahal, tignan nyo, ang Roman 3:11, 11, tsaka 23, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat nagkakasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Dahil sa kasalanan. Kaya ano sabi ng Hosea 4:6? Ang aking bayan ay nasira. Amen? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin na may tatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yaman niyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang lilimutin ang iyong mga anak. Nasusumpa yung susunod na lahi sa iyo. Sa iyong dugo galing. Kapag ikaw ay nagkulang ng kaalaman sa Diyos. Ito yung kinasira ng bayan nagkulang ng kaalaman. Paano nagkulang? Dahil sa kasalanan. Amen? Sabi ng Romans sa 12, pag binasa niyo pababa yan, naroon lahat ng kasalanan ng tao. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, binigay sila ng Diyos sa isang bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya nga ang tao, mga minamahal, kinakailan laging magbalik loob sa Diyos. Amen? Tayo, alam na natin yung mali. Pagka nagkasala tayo, kinakailan lagi tayo nagbabalik loob sa Diyos. Amen? Itakwil natin yung mga gawang walang kaalaman o mga gawang masama. Amen? Kinakailangan lagi nating ilalagay yung katwiran ng Diyos sa ating pamumuhay. Amen? Lagi mong tatanungin ng Diyos, ito ba'y kalooban mo? Amen? Nang hindi tayo magkasala o mapahamak. Pakibasa pa yung Proverbs 9:10. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Tingnan niyo. Kasi pagka isang tao walang takot sa Diyos, walang wisdom. Kapag may takot ka sa Diyos, magsisimula ang spiritual wisdom mo. Saan? Malalayo ka sa kasalanan. At makikilala mo ang banal at pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Ihahayag sa iyo ng mahal na Panginoon ang kanyang katwiran pag lumalayo ka sa kasalanan. Amen? Amen?
Kasi ang tao, mga minamahal, madali magkasala. Nature kasi ng tao yan eh. Kaya ang gusto ng Diyos, mawala tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi niya, I'm crucified with Christ. Never to live, but Christ liveth in me. Galatian, pakibasa yan, Galatian 6:20 yata yan. Wala yan dyan. Additional lang po. Tingnan lang natin yung Galatian. Galatian 2:20, I think so. Crucified with Christ. Pagbasa sa aklat ng Galatia, Kapitulo 2, talatang 20. Ako'y napako sa krus Amen. na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. Tingnan nyo. Ito tayo, ito yung kalagayan natin pag na kay Kristo na. Kaya kapag ikaw ay nagkakasala, hindi mo kasama si Kristo na napako sa krus. Hindi ka kasama ng mahal na Panginoon na napako sa krus. Kasi nabubuhay ka pa sa kasalanan. Simula nang mapako ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kasama ang ating kasalanan. Amen? At magsabi, praise the Lord. Doon, mga minamahal, nagkakaroon ng kapatawaran yung kasalanan. Kaya wag mo nang uulit-ulitin ang kasalanan. Amen? At ang sabi ng 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Bakit ganon? Bakit ganon? Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Yung mga taong walang kaligtasan, yun ay ating ibigin. Amen? Yun ang ating iligtas. Amen? Kaya mapalad tayo, mga minamahal, yung nakakahayo, ako Bible study, nakapapalo up, pagpapalayan. Yan ay pag-ibig. Amen? Yan yung mga taong nakakakilala sa Diyos. Ginaganap yung nais ng Diyos. Amen? Amen po. Ating Mateo 22, 37, 39 to 39. Ito yung pag-ibig. Dito po sa aklat na Mateo, Kapitulo 22, talatang 37 hanggang 39. 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. 39. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. At magsabi, praise the Lord. Anong sabi? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang lakas ay kinakailangan ng iyong buong enerhiya ng katawan. Amen? Sa lahat ng aspeto ng ating life. Amen? Kailangan dito ang buong katapatan mo. Siyempre, mahal mo ang Diyos. Kinakailangan, tapat na tapat ka sa Kanya. Katapatan natin lahat. Ito'y buong katapatan at ating buong pagkatao. Sa buong pagkatao natin. Amen? Buong katapatan nating lahat sa buong pagkatao natin. Sa katawan, isipan at damdamin at sa espiritu. Amen? Na mahalin ang Panginoon. Amen? At magsabi, praise the Lord. Ganun yung pagmamahal sa Diyos. Pag binamahal mo ang Diyos, susundin mo ang nais niya. Ayaw mo sa gusto, susundin mo dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Basahin natin itong Makay, kay Mika 6:8. Sa aklat ng Mikas, Kapitulo 6, talatang 8. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti
at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. He has showed thee, no? Old man. Kanta yan eh. Pag in English nyo, kanta yan. Napakagandang talata, mga minamahal. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord. Kailangan maging ganun tayo. Basahin nyo sa bahay ang Micah 6. 6 ba yan? 6:8. Napakagandang talata, mga minamahal. Dapat maging ganyan tayo. Praise the Lord. Kaya sabi ng Mateo, Kapitulo 5, 43, 44, datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Amen. Bigin daw yung naging kaaway o maging kaaway o naging kaaway. Amen. Para makilala tayong tunay na anak ng Diyos. Kasi yung pag-ibig, mga minamahal, yan yung Diyos na pumapasok sa ating puso. Nung araw, kilala natin yung Diyos pero wala tayong pag-ibig. Pag inapi tayo, mananakit din tayo. Amen? Gaganti tayo. Pero ngayon, anak na tayo ng Diyos, ipakikita natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng ano yung Mika? Nasaan na ba yung aking Mika? Ang ganda ng talatang yun, mga minamahal. Napakagandang talata. Sa Micah 6:8, hindi ko kasi kabisado sa English. Yes, you thee. Kanta yun eh. Old man, what is good and what ko require to thee. Ang ganda ng kanta nito. Basahin natin. Micah 6:8. He hath showed thee. Sabi niya, O man, what is good and what doth and the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Amen? Sa Tagalog, Kanyang ipakilala sa inyo, Kanyang ipinakilala sa inyo o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa inyo ng Diyos. Amen? Kung di gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang inyong Diyos. Amen? So, ibig sabihin, humble lagi. Praise the Lord. Praise the Lord. Kailangan humble pala yung anak ng Diyos, ano? Pagka yung anak ng Diyos magagalit, hindi anak ng Diyos yung ngayon. Pag nagalit yun, hindi anak ng Diyos. Amen? Malibang spiritual na galit. Physical na galit, nananakit, sa salita na masama, kung ano-ano, yan ay hindi galing sa Diyos. Ang spiritual na galit, matapang, rebukein ang kasalanan. Amen? Amen? Pakibasa itong Lucas 6:27, 28, talon sa 36. Dito po sa Lucas, Kapitulo 6, talatang 27 hanggang 28, talon sa 36. 27, Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopuot sa inyo. 28, Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Talon sa 36, Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Amen! Magmamawain kayo, gaya ng ating ama sa langit na maawain. Kahit anong gawin sa atin na ating kapwa, mga minamahal, loved ones natin, o sino man siya, kinakalanaro pa rin yung magiging maawain kayo. Tinatawag kasi yung maawain, pag-ibig yan. Sign of love yan. Amen? Kahit na anong sabihin sa'yo, kahit nagtatalo kayo, anumang bagay, pero hindi mo naman masasabing hindi kayo nagtatalo eh. Amen?
Isang konting bagay magtatalo di ba? Tama, mali. Talaga magtatalo. Kasi pag nagkulang ng prayer yung isa full of prayer, yun ang gamitin ng kalaban. Amen? Yung kulang sa prayer. Kaya nagtatalo, konting bagay magtatalo. Pero ano sabi? Maging maawain tayo. Kasi yung maawain, sign of love. Amen? Sign ng pag-ibig, sign ng Diyos. Amen? Ano sabi doon? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapuput sa inyo. Tingnan mo napuput na sa iyo, gawan mo pa rin ng mabuti. Amen? Pag nagawa mo pala ito, mga minamahal, punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Naandun sa iyo yung pag-ibig. Paano mo gagawin yun kung nandun yung kaaway mo o sino man tao yun? Kaya nga sabi na Ezekiel, hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan na makasalanan. Praise the Lord. Hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan na makasalanan. Bagkus ano sabi? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Lahat ng gumawa ng masama sa iyo, gantihan mo ng mabuti. Amen? Amen? Isa yun sa salvation natin. Tayo bilang anak ng Diyos, may trials, may binubuhat tayo. Pero kailangan lagi natin dala yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Huling talata, 33:11. Ito yung ating memo verse. Sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, talatang 11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Praise the Lord. Tingnan nyo. Anong sabi ng malaboy, no? Sabihin mo sa kanila. Amen? Inutusan yung propeta. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Kung di ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong mga masamang lakad sapagkat bakit kayo nangamatay o sambayanan ni Israel. Matigas kasing ulo yung sambayanan ni Israel Minsan susunod, minsan ayaw. Amen? Kaya, mo naka-address sa Israel. Pero tayo bilang anak ng Diyos, mga minamahal, ang tinatawagan dito ng Diyos, mga minamahal, yung mga taong walang kaligtasan. Gampanin natin ito, ihayag natin sa kanila na mahal sila ng Diyos. Amen? Amen! Kaya anong sabi doon? Hindi natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng mga kasalanan. Ganon din tayo, mga minamahal. Huwag nating hayaan yung taong makasalanan mamatay ng walang kakwenta-kwenta. Kinakailangan mahatid yung ebanghelyo sa kanila. Amen? Kahit yung konting sharing, basta marinig nila ang ebanghelyo sa iyong loved one, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong barkada, office mate, o sino man siya, o anumang lahi siya. Praise the Lord! Yan ang duty natin. Matakot sa Diyos, maglingkod sa Diyos, at sundin ang buong kalooban ng Diyos. Amen? Pag sinabing sundin ang buong kalooban, kasama dun yung pagpapahayag, pagpapatotoo, pagpapakabanal, paghayo, pagpuri, pagbibigay. Amen? Kompleto yon. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Tayong lahat po tumayo, mga minamahal. At mag-alay tayo ng pag-sangawitin sa ating dakilang Diyos na buhay. What a faithful. Napakagandang awitin ito, mga minamahal. Isang pag-ibig na kung saan, mga kapatid, kung paano nagbigay ang ating dakilang Diyos ng kanyang buhay, ganun din ang ginawa ng ating beloved honorable pastor. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tao.
nag-ayuno ng mahaba para sa atin. Amen. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your Gawin natin isang panalangin ito. fullness of joy. Hallelujah! Worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God am I. What a faithful God am I. What a faithful God. What a faithful God am I. Faithful in every way. Salamatan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Binigyan tayo ng ating magulang. Ibinigay ang lahat ng buong lakas sa salvation ng ibang tao. Sinagawa ang kanilang sakripisyo para langit, mga minamahal, bumukas para sa atin. Hallelujah! Parang yung panalangin tugunin ng Diyos. What a faithful God. Lord, we worship the name of God. What a faithful God. Awitin nyo nang galing sa inyong puso, mga minamahal. What a faithful God. Faithful in every way. Hallelujah. Oh Lord, oh surrender the praise from heaven. Let me go, those who suffer with a comforting baby. I will tell of the great love was as long as I live. Sing what a faithful God. Amen. Hallelujah. What a faithful God. Lord, maraming salamat. What a faithful God. Sa iyong katapatan, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay kami nagpupuri ng salamat sa nagpag-ibig. Pinagkaloob mo, mahal na Panginoon. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. Hallelujah. God bless you. Jesus. Mga minamahal. Ang ating Diyos, mga minamahal, tapat na nangako sa bawat isa sa atin. Kung paano siya nangako sa ating beloved parents in the Lord, 10 ng kanilang mga anak. Ganun din sa atin, mga minamahal. Kung tayo may pagsubok, may mga kahinaan, may kawalan, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Siya'y tapat. Tapat ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Pero malaki ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Minsan, mga minamahal, nasa atin ang problema, mga kapatid. Nakalalagi tayong tapat sa Diyos. Huwag natin tignan ng tao. Walang matuwid, wala kahit isa. Even yourself, hindi tayo matuwid. Tanging sa mahal na Panginoon lang tayo tumingin. Amen? Amen! Kaya dinala tayo dito, doon sabi, walk in the light, to see in the light, we have fellowship in one another.
And the blood of Jesus Christ cleanse us of all sin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na malumay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. 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 Kung makita mo yung tao ng Diyos sa kabila ng kanyang kalagayan, naroon siya na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Jesus, tanggalin natin mga minamahal sa ating puso ang mga tanong na negative, ang pagmumukmok. Hallelujah. Yan yung mga doubts sa belief. Pagrereklamo, tanggalin natin yan mga minamahal. Hindi malulugod ang ating Diyos sa atin pagkaganon tayo. Tanggapin natin anuman dumating sa atin ng taos puso nang may pagpapakumbaba. Tanggapin natin ang buo. Wala tayong gagawin kung hindi dumalangin. Humingi ng habag sa Diyos. Humingi ng gabay. Humingi ng lakas. Huwag kang umimik pag may gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Huwag kang umimik, tumahimik ka lang. Hayaan mo ang ating mahal na Panginoon. Hayaan mo siyang kumilos sa iyong buhay. Tapat at banal ang ating mahal na Panginoon na tagapag-aruga sa atin. Tagapagtanggol sa lahat ng bagay. Hallelujah! How great the word of God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! What a faithful God. And hallelujah. What a faithful God. Hallelujah. What a faithful God. Hallelujah. Faithful in every way. Oh, what a faithful God. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. Huwag kang magmatigas. What a faithful God. Ever faithful in every way. Oh, what a faithful Jesus. what a faithful. How great the word of God. What What a faithful God. Ever faithful in every way. Oh, what a faithful God. Ever. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for the strength. Thank you for everything, oh God. Hallelujah. What a faithful. Mga binabala sa kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Bigayin niyo ang iyong puso. Bigayin niyo. Minsan lang kayo sumapa. Bigayin niyo. Kawawa kapag hindi mo madamaman ang presensya ng Diyos. Kawawa. May tendency na mawala ka sa kamay ng Diyos. Faithful. Faithful in every way. Faithful in every way. Amen. God bless.
sa inyong apat na nasa harapan. Meron apat na reglamento ng kaligtasan. Bago tayo manalangin lahat, patanggapin muna natin sila. May apat na reglamento. Amen. Praise God. Mga minamahal, bawat isa, ipanalangin natin sila. Ang una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, kapatawaran ng kasalanan. Yon, mga pabautismo, bawat isa sa inyo, sa ikapagpapatawadan yung kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ikaapat, pagtanggap ng Espiritu Santo. Kaya kinakailangan mabautismohan sa tubig. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Wala kayong alalahanin sa inyong suot. May mga robe dyan. Amen? Amen? Kaya ngayon, tanggapin niyo ang malabay ng sarili natin, tagapagligtas. Diyos at hari at Panginoon ng inyong buhay. Taas niyo yung mga kamay niyo. Taas ang kamay. Tingin dito sa akin. Tingin dito. Pikit ang mga mata. Yuko, sundin ang aking sasabihin, ha? Sundin ang aking sasabihin. Amang banal, sabi, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, simula sa bata hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo po ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, pumasok ka sa aking puso, linisin mo ng iyong dugo ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari at Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon magpakailangan. Kami naman po manalangin sa iyo. Opo, dakilang Diyos, sa mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat na tumanggap sa iyong dakilang pangalan, patawarin mo sila, iligtas mo sila sa panakamamahal sa buhay. Nawa ito'y simulain ng kalang paglilingkod sa iyo. Sulat mo ang kalang pangalan sa aklat na buhay, at ipuin at baguhin mo ang kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sa panganatdalang namin mga pastor, amen and amen. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Amen and amen. Tayong lahat pa'y manalangin. Balik nyo na po sila sa kanilang upuan. Tayo ba'y dumalangin sa ating pangangailan? Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkulang, pagkasala, pagsalagsa. Sa mumang kami nasumpungan sa bawat kainan, ubutin mo, mahal na Panginoon, dalangin namin mga pangailangan sa bawat oras, materially, physically, spiritually, na kalakasan, sa aming mga negosyo, pag-aaral, pagkatrabaho namin mga ina, mahal sa buhay, O Diyos, sa mga sila dadako, ingatan mo sa bahing dagat, sa mandako, naroon na may mga anak sa lugar na ito. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, answer the prayer, O God, solve the problem. Sa pangalan ni Jesus, we pray in Jesus' name, to the very beloved pastor, fervent prayer of beloved pastor, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating mga kanang kamay sa ating ulo. Taboy natin ating mga karamdaman o kahinaan, doubts and unbelief. Sa pangalan ni Jesus, opo, dikilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sinataboy namin lahat ng uri ng mga karamdaman sa aming katawan sa pangalan ni Jesus. Demons of doubt, sinunbelief, kasalt, cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyo mga kahinaan, lumayas ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, demonyo kahirapan sa buhay, lumayas ka sa amin. Sa pangalan ni Jesus, demonyo sakit sa puso, demonyo high blood, kasalt on me in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. At natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon po na sa inyo.